And tayo po'y dadako na sa ating pong pagpapahayag ng salita ng Diyos. Job chapter 14, Job chapter 14 verse 1. Isang verse po lamang yung ating babasahin. Job chapter 1 verse 14. Or Job chapter 14 verse 1, baliktad. Job chapter 14 verse 1, basahin ko po. Are you there, man? Verse 1, Job chapter 14, man that is born of a woman is of few days and full of trouble. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, maraming salamat. Muli, given me this privilege to preach this morning. Salamat muli magamit po sa likod ng pulpitong ito, Panginoon. Dalayan ko po ang iyong kapangyarihan, ang iyong katalinuhan, Panginoon. Naway maging pagpapala po ang mensaheng ito, Panginoon. Ito po ay inyong mensahe at ito po ay hindi sa akin, Panginoon. Kaya dagdagan po ninyo kung ano po ang nararapat na marinig ng inyong mga anak, matugunan ang pangangailangang espiritual ng bawat isa, Panginoon. Patawad po sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Ito po ang aming salamat dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po'y makakaupo na. At nais kong, I want to entitle this message, What to do during these times of crisis. What to do during these times of crisis. Amen? Hindi naman lingid po sa atin, tayo po ay naharap sa isang napakalaking krisis. Amen. Apektado po tayo lahat nitong krisis na ito at itong pandemyang ito. Amen? Sa ating pong pananambahan, tayo po ay apektado. Right now, tayo po ay nakakapanambahan ng 10% lamang. At marami pong mga ministry ang hindi po natin nagagampanan. Like choir ministry, soul winning ministry, yung pagpupunta sa mga area, yan po ay nalimitahan dahil po sa problema po natin sa COVID. Marami sa ating mga kababayan, mga kapatiran ay walang hanap buhay. Amen? Maraming negosyo ang bumagsak. At kung meron mang hanap buhay, ay limitado ang pasok. Marami pumapasok na lamang 3 times a day. Kaya ang kanila pong kita ay limitado rin. Ano po? And nandiyan po yung war, gera, and rumors of war. So hindi naman lingid sa atin ang balitang nagkakagulo po doon sa Middle East between Israel and yung Hamas. Terrorist Hamas. Alam niyo, my prayer goes to Israel, amen? And yan po ay bansa ng Panginoon. Sabi nga ng Biblia, Zechariah chapter 2 verse 8, He that toucheth you, toucheth the apple of my eye. Amen? Kasi ang Israel po ay apple po ng mata ng Panginoon. No? But the good thing about Israel, mga kapatid, na kahit sila ay nagpaulan ng bomba doon sa Gaza Strip, ay nag-warning muna sila para walang ma-minimize ang civilian casualty. Bago nila pinabagsak yung building, pinalikas muna nila yung mga taong nakatira doon sa building na yon. Samantalang yung kanilang kalaban ay nagpaula ng almost 300 rockets doon po sa kanilang bansa. And bahala na kung sinong tamaan doon, but salamat sa Panginoon, matatalino po ang mga Hudyo They were able to intercept rockets, although hindi lahat, most of the rockets were intercepted by their tinatawag na Iron Dome. Ganyan po kagaling ang bansang pinili ng Diyos Amen? Ganyan po sila kagaling But let's pray for them. Amen? Sapagkat sila po ay pinuprovoke para magalit yung mga bansang Arabo, magsama-sama sila hanggang magsama-sama sa isang gera kalaban ng Israel. So yan po ang gawain ng kanilang Hamas. I-provoke ang Israel para magalit yung mga bansang Arabo na lahat naman ay galit sa kanila Obvious naman na galit po sa kanila lahat ng mga Arab nations. But let's pray for na hindi na po mag-escalate po itong gerang ito sapagkat apektado po tayo rito. Economically ay apektado po tayo. And then, pag-pray din po natin, nandiyan din po yung kaguluhan sa West Philippine Sea.
No? Marami pong naggigirihan po dyan sa lugar na yan, kasama po tayo. Kaya kung magkakaroon ng gera, ay tayo po ay apektado po dyan. Kaya nga, nasa gitna po tayo ng krisis, ng trouble, ng stress. Amen? At nandiyan din yung political turmoil. No? Lahat na lang na yata ng tao gusto magpresidente. Ha? Kahit na yung boksingero, gusto na rin magpresidente. Gusto yatang manuntok na lang doon. Well, we don't care, amen. Ano man ang gusto nila, let them be. No? Pero tayo po ay kasama po dyan eh. Kung manalo man sila, ang country po natin is at stake. No? I believe ang bansa po natin is moving on. Nakakakita na po tayo ng pang-unlad eh. At huwag naman sana ang susunod na administrasyon ng bansang ito ay hindi ipagpatuloy magagandang bagay. No? Ganyan naman kasi nangyayari sa bansa natin eh. Pagka may nanalo, magandang ginagawa ng isang presidente. Pag natalo, hindi na ipagpapatuloy yung kanyang magandang nagawa. Bakit? Nakakredit kasi sa kanya yun. Well, kung ano man ang mangyari sa ating political ng bansa po natin politically, ay apektado po tayo. No? Kaya nga tayo po ay nasa trouble. We are in the times of crisis, in times of trouble. Kaya nga sabi po ni Job, a man that is born of a woman is of few days. Maikli na nga lang ang buhay po natin. Maikli lang ang buhay po natin, tapos magkakasakit pa tayo ng COVID. Amen? No? And full of trouble. Maikli na ang buhay ng tao, ay marami pang problema. Kaya nga mga kapatid, ang mabuhay po sa mundong ito is a very tough course. Mahirap. Noon lamang tayo nag-aaral eh. Ang pag-aaral po, hindi rin man biro. Hindi ba? Nandiyan yung homework, nandiyan yung assignments, nandiyan yung teacher mo na terror. Nandiyan yung final exam, nandiyan yung thesis. How we wish na tayo makagraduate at makapaghanap buhay. Mahirap. At nung tayo makagraduate, mahirap din naman maghanap ng trabaho. Nadodoon din yung trouble, nadodoon din yung stress. At kung tayo makahanap na ng trabaho, may trabaho na tayo, thank God, we landed a job, nandiyan naman yung boss mo. Stressful. Nandiyan yung deadlines. Nandiyan yung matutulog ka na maaga, paggising mo naman, late ka naman. Nandiyan yung traffic. Amen? So, ang buhay po natin, mula sa pag-aaral, mula sa paghanap ng trabaho, hanggang sa nagkatrabaho ka, ay marami pa rin trouble and stress. At kung ikaw naman ay nagkapamilya na, most of us ay gusto nang magkapamilya, pero hindi pa rin tapos ang problema mo eh. You have to work and you have children to worry about. Di ba? At kung naglakihan naman yung mga anak mo, think pag asawa na ito, wala na akong aalagaan. Think again, nandiyan yung mga apo. Akala mo, tapos ka na. Mag-aalaga ka pa ng apo. Amen? So you see, ang buhay po natin is a few days at marami namang problema. Kaya nga, no matter anuman kalagayan mo sa buhay, mga kapatid, there will always be a certain amount of trouble. There will be certain amount of stress. There will be certain amount of problem na mai-encounter mo sa buhay na ito. Amen? Kahit na nga may pera ka eh. Kahit na may pera ka, hindi ka mawawalan ng problema. Hindi ka mawawalan ng problema. Now, ano nga ba yung answer natin dito sa problemang ito? What is the answer of every Christian? What can we do?
Ano bang magagawa po natin para ma-overcome po natin ang mga problemang ito? Number 1, count your blessing. Amen? Count your blessing. Marami sa atin nagrereklamo, ang laki ng gastos ko sa maintenance ko. Ubos ang aking pera dahil sa kabibili ng maintenance. Lahat naman tayo nandun eh. Naalala ko, nung tayo mga bata pa, katulad nila John Paul, ang pinag-uusapan natin, mga basketball eh. Di ba? Pero ganung edad namin nila Renato, ang aming pinag-uusapan na yung maintenance. Amen? Ay, marami nagrereklamo. Ay, ang daming gasto sa maintenance. Abay, magpasalamat ka. Maintenance lang ang binibili mo ngayon. Ang iba, naubos ang ipon, naubos ang pera, naubos ang ari-arian dahil nagkaroon ng karamdaman na malubha, katulad ng COVID. Naalala ko nung araw, nung kami po ay nandoon sa PGH. Hindi naman lingid sa inyo ang aming pong problemang yan eh. Meron doon, lumipat, galing po sa St. Luke Hospital. Mayaman eh. Maraming pera, kaya sa St. Luke siya nagpagamot ng kanyang cancer. But eventually, naubos po yung kanyang kayamanan. Naubos ang ari-arian, naubos ang pera, na ipagbili ko anuman ang kanyang meron, and lumipat po siya sa PGH. Kaya nga mapalad ka kung maintenance lang ang binibili mo eh. At least you can cope. Kayang-kaya ng bulsa mo yan. Amen. Eh, marami nga dyan dahil sa arthritis, hindi ko na halos mabuhat, pati yung tasa ng kape ko, hirap na hirap akong buhatin. Ay, sabi naman ng isa, buti ka nga, yan lang problema ko. Ako, hindi ko na makita yung kape ko eh. Kasi mga kapatid, salamat sa Panginoon dahil buhay ka pa. Most of us, nagrereklamo, masakit ang tuhod, masakit ang kamay, pero salamat sa Panginoon, nakakapag-drive ka pa rin. Kaya nga mga kapatid, anuman ang kalagayan mo sa buhay na ito, count your blessing. Count your blessing. Romans chapter 15, verse 26. Tignan po natin. Romans chapter 15. Mahirap buklatin itong aking bagong Bible talaga. Nag-retire na yung aking lumang Bible so I have my new Bible now. Romans chapter 15, verse 26. For it had pleased them of Macedonia and Achaia to make a certain contributions for the poor saints which are at Jerusalem. It had pleased them verily, and their debtors they are. For if the Gentiles have been made partakers of their spiritual things, their duty is to minister unto them in carnal things. You see dito mga kapatid, Paul is speaking of the Jewish spiritual blessing and the Gentiles material blessing. Alam nyo, mapalad po tayo mga kapatid we have them both. Amen? Tayo mga mananampalataya, we have them both. Pasalamat ka. Nandito ka ngayong umaga. Amen? Hindi naman tayo nag-i-skip ng lunch, hindi tayo nag-i-skip ng breakfast, ng dinner. Nandito tayo, we are enjoying the Word of God. Nakapagbibigay tayo sa gawain. You see, we Christians, we have both spiritual blessing and we have, kahit na nga maliit, we too have a material blessing. Thank God, we have the blessing of job. Blessing ng trabaho. Kasi marami ngayon, walang trabaho. Kaya nga, no matter how little you have, we still have a lot in comparison with other people. Kahit maliit lang meron ka. Malaki pa rin ang lamang mo kung i-compare sa ibang tao sa mundong ito. Dito na nga lang sa Pilipinas. Mas mapalad ka pa rin. Kaya nga, anumang meron ka, how little, how big they are, count your blessing. Isn't it a blessing, mga kapatid, nandito ka sa church? You young people,
blessing na nandito kayo sa church. Sapagkat marami ngayon na kasing edad ninyo na nasa ospital, nasa PGH. Just recently, nasunog daw ang PGH. Tama ba? You see? Nasa ospital ka na nga, nasunog pa yung ospital. Mapalad po kayo eh. Kasi marami ngayon kasing edad ninyo, merong mga cancer. I've been there. Ilang years kaming nandyan. Kaya alam ko kung ano ang problemang nandiyan dyan eh. Tapos maraming mga young people, walang pakundangan sa kanilang kalusugan. Thank God, nandito ka, ikaw ay mananampalataya. Kasi marami ngayon mga young people, anong ginagawa sa kanilang buhay? Umiinom, nagdodroga, nagrarayot. Samantalang maraming mga young people na nasa ospital, wishing na meron silang maayos na kalusugan. Count your blessing. Amen? You see, sometimes we need to count how small they are. Gaano man kaliit yung blessing na yan, matuto kang magbilang. Matuto kang magpasalamat. Yung anak ko, si Gary, nagtatrabaho po yan sa Alaska. Hindi sa Alaska, USA. Sa Alaska Milk Corporation. Some people may think maliit ang kanyang income. Pero I thank God for my son. Hindi naging problema sa amin yung batang yan. Although right now, hindi siya nakakatulong sa amin kasi meron siyang hinuhulugang health card namin. Hinuhulugan niya yung washing machine ng kanyang nanay. Kalahin mo, nag-automatic washing machine na yan. Hindi na nagkukusot yan. All because of my son na maliit ang sweldo. Para thank God for my son. Hindi yan nakulong, hindi yan nagnakaw, hindi yan nagdodroga. You see, we are blessed. And he is blessed. Sabi ko, anak, pagtiyagaan mo lang yung trabaho mo na yan. Para ka lang naman nag-aalkansya dyan eh. Someday, pag dumating ang retirable age mo, makakatanggap ka ng milyon diyan. Pagtiyagaan mo lang yan. Amen? You see mga batid, we are blessed. Hindi nga maaaring hindi materially, but I am blessed with my children. I'm sure ganun din kayo. Nakakaranas kayo ng mga kaginhawahan, all because of our children. I thank God for my children. Nandiyan si May, ang kanyang asawa, si Gary. Thank God. Meron tayong mga anak na marunong tumulong sa atin. Wala akong trabaho eh. Wala akong trabaho, pero nakapagmerienda pa kami. Nakapagmerienda pa kami. You see, dapat tayo, mga kapatid, we should know how to count our blessing. Maliit man yan. We need to look around. Si Christian natin, yung maliit, Christian Bible, nung maliit pa yan, kumain sila nila pastor, kasama si Pastor Moord. Nagpunta yata sila sa isang area. And si Christian, sabi ni Pastor Moord, pray ka sa pagkain natin, kakain sila eh. Inas ni Pastor Moord na mag-pray, si Christian. So nag-pray si Christian, napakahabang prayer. Alam mo naman tayo mga Baptist, gusto natin, Panginoon, maraming salamat sa pagkain, Panginoon Jesus, Amen. Pagkakainan. Pero si Christian, nanalangin, napakahaba. Pinag-pray si Pastor, pinag-pray yung buhay, pinag-pray yung ministry, pinag-pray si Pastor Moore, pinag-pray yung kanyang ministry, yung buhay ni Pastor Moore. Muntik nang ipag-pray ni Christian yung mga plato, kutsara, upuan, lamesa.
Sa haba ng prayer niya. You see, mga kapatid, sometimes, mga kapatid, we have to look around and thank God for those little things. Kasi yung iba, wala namang kutsara eh. Yung iba, walang upuan. Yung iba, walang lamesa. Tayo nga, salamat sa Panginoon, nakakakain tayo ng 3 times a day, meron tayong lamesa, meron tayong kutsara, meron tayong plato. Pero have you thanked God for those little things? Napasalamatan po ang Panginoon sa mga bagay na sometimes nalilimutan po natin. Pasalamatan ng Panginoon for those little things. Kasi akala natin ganun-ganun lang eh. Nasanay na tayo sa mga bagay na yan, kaya hindi na tayo marunong magpasalamat sa Panginoon. Amen? Sometimes dapat tignan po natin eh. We should do that. Pasalamat tayo sa mga maliliit na bagay. Panginoon, salamat, meron akong sapatos. Kasi yung iba, wala namang paa. Amen? Panginoon, salamat, meron akong nakakapagkurbata ako, meron akong magandang trubinize, kahit na ukay-ukay ang aking pantalon, salamat Panginoon, I look good. I look shiny every Sunday morning. Amen? Kaya nga, however small they are, mga kapatid, matuto tayong bilangin po sila. Matuto tayong bilangin. Ephesians chapter 1 verse 3, tingnan po natin. Ephesians chapter 1 verse 3, Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Amen? You see, mga kapatid, mapalad po tayong mga mananampalataya eh. Amen? We're not only blessed spiritually, we're not only blessed materially, meron tayong Diyos Ama na nasa langit. Amen? We have Christ, the Savior. We have the Holy Ghost, who is the teacher, who will help us, who is the comforter. Ewan ko sa inyo, ako meron yan. Thank God we have the Bible. We have God's Word. Ito yung gabay natin sa buhay. Dito yung prinsipyo na ating sinusunod. Amen? Kaya nga kung ikaw ay young man, prinsipyo ng salita ng Diyos ang ipanguna mo. Panguna mo ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Mapalad tayo, we have the forgiveness of sin. Napatawad tayo ng ating mga kasalanan. Meron tayong church. Meron tayong Christian friends. Nagpapasalamat sa mga kaibigan dito sa simbahan na ito. They're not only kapatiran, but they are close friends. Amen? Alam ko, lahat tayo merong friends. Amen? Dito sa church, na parang talagang magkakapatid. Thank God, meron po tayong ganoon. During our 3 years ng aming pong paghihirap doon sa PGH, salamat, doon si Sister Lani. Nagiging karelyebo ni Mrs. sa pagbabantay kay Nico. Sa akin naman, siyempre mahirap po, walang tulog. Nandiyan si Sir June, who have been an encouragement din sa akin. During times na talaga namang bagsak na bagsak ang aking pong buhay. Thank God, meron tayong mga kapatiran, meron tayong mga kaibigan. Amen? Not only that, we have heaven. We have heaven. May langit po tayo eh. And many, many more blessing na tila na hindi natin mabilang na. We have peace. Amen? Kaya nga, maliliit man na bagay ito, sa atin po ay malaki po itong bagay na ito. We must learn to count them. How to overcome crisis in these times? Count your blessing. Bilangin mo. Ha?
Ano sabi sa awitin? Count your blessing, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. Amen? Hindi mo kasi alam kung anong ginawa ng Diyos sa iyo. Maaring hindi ka pa aware sa ginawa ng Diyos sa iyo Kalahin mo kung hindi tayo naligtas, nasaan kaya tayo ngayon? Brother Jonathan, nasaan tayo ngayon? Maaari nadoon tayo. Nadoon pa rin tayo sa putikan ng kasalanan. O maaari wala na tayo. Maaring nakakulong na tayo. Maaring nakalibing na tayo. But thank God, tayo niligtas ng Panginoon. Binago ang buhay natin. Nilagay tayo sa simbahan. At ngayon, ginagamit tayo ng Panginoon. Hindi ba yung malaking blessing po yan? Name them one by one and you will, kung ano ang ginawa ng Panginoon sa iyo. Napakarami. Amen? Count your blessing. Secondly, mga kapatid, consider the source. Consider the source. 1 Corinthians chapter 9 verse 10. 1 Corinthians chapter 9 verse 10. Tama ba? Or said he it altogether for our sakes? For our sakes, no doubt, this is written, that he that ploweth should plow in hope, and that he that trusteth in hope shall be partaker of his hope. Amen? Saan galing yan? Walang iba, kundi sa ating Ama sa langit. Siya yung source ng lahat. Consider who supplies you with everything. Consider who your supplier with food. Kasi marami ngayon hindi nakakakain. Walang pagkain. Pasalamat ka, sino yung source ng iyong kasuotan, yung clothing mo, sapagkat maraming tao ngayon walang pananamit. Consider the source of your housing. Maraming mga tao ngayon nakatira sa karsada. Man? Just recently, nasunog yung bahay ni Brother Francis. Nakarating na ako sa bahay ni Brother Francis No? Doon yung kusina, doon yung tulugan, doon lahat. Studio type. Nasunog, pero salamat sa Panginoon. Ngayon, meron na silang second floor. Di ba? Saan galing yan? Kung yan man igaling kung kanino man, ang puso niyan ay hinipo ng Panginoon. Amen? Lahat ng mga bagay na ini-enjoy mo sa kasalukuyan, ang source niyan ay walang iba kundi ang Panginoon. Yung hanap buhay mo. Ay, wag mo sabihin, ay magaling kasi ako valedictorian yata cum laude yata ako, kaya ako magandang aking trabaho. Kaya ano sabi sa Deuteronomy 8:18? For it is God that gave you power to earn wealth. Kaya ka merong hanap buhay ngayon because ang Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan sa iyo upang ikaw ay magkaroon ng pera. Kasi kung hindi ka gigisingin ng Panginoon, sa pagtatrabaho mo, wala ka na. Amen? Salamat na nga, paggising mo sa umaga, automatic. Hindi ka na nag-alarm clock. Kasi naka-adjust na yung ano mo alarm clock mo yung biorhythm mo Magigising ka na lang, time for work. Sino kaya gumigising sa'yo nun? Paano kung hindi ka nagisingin ng Panginoon? Paano na yung posisyon mo? Presidente ka nga ng isang kumpanya, kung hindi ka nagigisingin ng Panginoon, wala ka rin, wala ka na. Consider God, for it is He that gave you power to earn wealth. No? Salamat ang Diyos, binibigyan tayo ng oxygen. Marami ngayon, sa India, kulang na sila sa oxygen. Talagang hindi na makahinga ang mga tao doon. Pero tayo dito, meron tayong libreng oxygen.
Siguro kung lalagyan tayo ng Panginoon ng metro sa ilong, magkano kaya utang natin sa Panginoon? Sa bawat oxygen na hinihinga mo, ay salamat, libre. Meron tayong tubig na iniinom. Sapat maraming bansa ngayon, iniinom nila yung ihi ng baka. Did you believe? Dahil kakulangan ng tubig. Pero tayo, salamat sa Panginoon, marami tayong supply ng tubig dito. You see, mga kapatid, hindi yung ability mo, hindi yung talent mo, hindi yung genius mo, kaya ka merong magandang buhay sa kasalukuyan. Hindi yung mga bagay na yan that made you enjoy those things. It is God, the source of everything. Siya yung source ng ating kalakasan. Siya yung source ng ating kalusugan. Kaya ka nakapaghanap buhay. Even nga in preparing sermons, alam ni Jonathan yan, siya Renato yan. Sometimes blanco. Para bang walang napasok. Mag-preach na ako mamaya. Wala talagang napasok. Pero ang Panginoon nagsusupply ng inspiration eh. Siya yung nagsusupply ng text, siya yung nagsusupply ng idea, ng insight, hanggang sa mabuo maging mensahe. Amen? You see, ang Panginoon, utang natin lahat po yan sa Kanya eh. James 1:17, James 1:17. Maikli po lamang yung ating mensahe, mga kapatid. James chapter 1, verse 17. Hebrews, James. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Amen? Lahat na magandang bagay sa buhay mo, lahat na maayos na bagay sa buhay mo, yan ay galing sa Panginoon. For the Son of Man is come not to destroy men's lives, but to save them. Para ayusin ang buhay natin. Yung talent mo, yung money mo, lahat ng bagay na yan, galing yan sa Panginoon. Kaya wag mo siyang kalilimutan. Consider the source. Sometimes, nalilimutan na natin magpasalamat sa Panginoon eh. Amen, di ba? Nalilimutan natin para bang sa dami na sanay na tayo sa what we have. Ay, minsan nalilimutan natin, dahil lang naman sa akin matalino. No. Tuto tayo magpasalamat. Consider the source. Amen? Consider the source. Magagandang bagay ang kanyang binibigay sa atin eh. Huwag mong kalilimutan po yan. Huwag mong kalilimutang magpasalamat. Be humble. Be humble. Kasi hindi yan galing sa iyo eh. Ano mang ini-enjoy mo sa kasalukuyan, galing po yan sa Panginoon. Wala tayong magagawa eh. Without Christ, we are nothing. You are not the author of your good. Hindi ka ganyan dahil sa sarili mo. Ganyan ka dahil merong Diyos. Amen? Ay sino bang makakaisip si Joshua magiging ganyan? Nung una ko makita ito, hindi ko pang pagkatiwalaan eh. Pero ngayon, nakikita naman natin. Hindi yan dahil sa Kanya. Yan ay dahil sa Diyos. Lahat po tayo, ganyan, dahil sa Diyos, kaya tayo naririto. Amen? Si John Paul, nakakapagpiano yan, hindi dahil sa kanyang gagaling. Paano kung kukunin ng Panginoon ng daliri mo? Amen?
Salamat tayo sa Panginoon. It's God. The source of everything is God. Count your blessing. May troubles, yes, may problema. Count your blessing. May troubles, yes, maraming problema. Consider the source. Ano mang maliit man yan, anong laking yan. Pasalamatan mo ang Panginoon. Siya yung source ng lahat ng meron ka. And then lastly, mga kapatid, continue in life. Tuloy ka. Tuloy-tuloy mo lang ang buhay mo. Amen? 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3, verse 14. Verse 14, these things, 2 Timothy chapter 3. Mali yata yung text ka. Second Timothy. First Timothy pala itong pinuntahan ko. 2 Timothy chapter 3, verse 14 and 15. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation, through faith which is in Christ Jesus. Continue in life. Tuloy ka lang. May problema tayo sa COVID, di tayo makapanambahan. Tuloy lang tayo. Wala tayong ministry, wala tayong choir, tuloy lang tayo. Si John Paul, pagka walang assign na special number niyan, siya nag-aabono eh. Amen? So, naranasan mo na. Amen? Eh, salamat, meron tayong ministry. Pero tuloy-tuloy lang po tayo. Ano mang problema meron po tayo ngayon sa kasalukuyan, tuloy-tuloy lang. Continue in life. Eh, marami nag-give up eh. Siguro kung walang church, wala na rin kami rito ng misis eh. Sa nangyari po sa amin. Kung mahina-hina ang pananampalataya namin, ako, nagbigti na ako. Salamat, merong simbahan eh. And we were able to continue. Tuloy-tuloy lang. Si Fanny Cosby, mga kapatid, kung inyong nakikita po dyan sa mga hymnals po ninyo, Fanny Cosby, siya po'y babae. Siya po'y bulag eh. Bulag po siya. At kung inyo makikita po yung hymnal books po ninyo, marami pong awitin na kinumpose po ni Fanny Cosby. Yan? Ito na, tinignan ko yung iba lang. Oh. He hideth my soul. Siya po nag-compose niyan. Praise Him. Redeem. All the way my Savior leads me. I am thine, O Lord. Blessed assurance. Draw me nearer. To God be the glory. Old rugged cross. Ilan lamang yan. Pero all in all, 8,000 songs ang kinumpose ni Fanny Cosby. Bulag po yan. Amen? Marami sa atin kasi, ay bulag na nga, bingi pa ako. Ay salamat kay Brother Jimmy, nagpapatuloy po yan. Hindi naman po lingid sa atin na nangyari kay Brother Jimmy. Pero nandito sa church, nagpapatuloy siya. Amen? Kasi kung titingnan mo yung sarili mo, maaawa ka sa sarili mo. Kung titingin ka sa iba, maiinggit ka. Kung titingin ka sa kaliwa, sa kanan, masasidetrack ka. Kaya nga sabi ng Panginoon, He that put his hand to the plow, looking back, is not fit for the kingdom of God. Kaya nga tayo mga kapatid, hawak-hawak mo na yung araro eh. Nagle-labor na tayo para sa Panginoon eh. Huwag ka nang tumingin pa sa likod. Continue, tuloy ka lang. Eh kaya nga yung asawa ni Lot eh. Di ba sabi, huwag kayong titingin palikod, tatalikod. Dire-diretso lang kayo, takbo na kayo kasi susunugin na yung Sodom and Gomorrah. Ay yung asawa ni Lot, walang pangalan po yun eh kasi insignificant siya eh. Walang pangalan.
Tumingin, naghinayang sa microwave niya, naghinayang sa automatic washing machine. Tumingin, anong nangyari sa kanya? Naging asin. You see, sa ating pong gawain, sa ating pong paglilingkod, don't look back. Don't look at others, maiingit ka. Don't look at yourself, maaawa ka sa sarili mo. Tuloy-tuloy lang po tayo. Amen? Ay, nandiyan si Sister Jean. Huwag naman magagalit si Sister Jean. Hindi po yan nakakapagsapatos. Pero nakikita ko si Sister Jean, lagi na nang pumupunta ron, pinapakain niya yung aso. Bilis maglakad. Pagka nasa Baguio kami, kila Pastor RJ, abay, naunahan pa kami maglakad ang bilis paakyat Amen? Masaya si Jean sa kanyang paglilingkod Amen? Tuloy-tuloy lang, kapatid. Ay, salamat nga, maganda yung paa mo, kompleto ka meron kang mata meron kang paa, meron kang kamay, meron kang tinig. You can preach. Ano pang kulang? Just continue. Continue in life. Amen? Conclusion, mga kapatid, many times sa buhay po natin, we come to wrong conclusions. Amen? About people, about things, minsan about God. Di ba? And when trouble comes, minsan sinisisi natin ang Panginoon. Amen? Lord, ba't ganun? Faithful naman kami sa paglilingkod. Bakit nangyari sa amin mga bagay na ito? Kasi ganun po tayo minsan. Ay minsan, pag mayroong trouble lang isang mananampalataya, tila ba wala ng Diyos para sa Kanya. Amen? Hindi po maganda yan. That's a bad conclusion. That's a bad conclusion, mga kapatid. Ang tamang conclusion, God is good. He is the author of good things, and He is working for my good. Yan ang dapat conclusion po natin. Anumang hirap ang iyong dinaranas sa kasalukuyan, we know, alam natin na tayo po ay ginadaan lamang sa pagsubok upang tayo ay maging matibay na mananampalataya. Sa atin namang mga pagsubok, siya rin naman ang nagsusupply ng pangangailangan mo para ma-overcome mo yung pagsubok niya Di ba? Siya rin ang nagsusupply para ma-overcome mo yung iyong pagsubok Think about this, mga kapatid. Ito lagi nating isa-isip. Kung tayong mga magulang ay hindi natin kayang iwanan yung anak natin, ano mang problema mo sa anak mo, hindi mo sila kayang tiisin Ano mang problema binibigay sa iyo ng anak mo, hindi mo sila kayang maiwan. Mahal mo sila Kasi anak mo sila How much more yung Ama natin sa langit? Kaya ang pangako niya sa atin, He will never leave us, nor forsake us. Tayo po'y tumayo lahat. Tayo po ay manalangin, dakilang